the Son of Man. He's coming back again. I know Jesus is the Father. I know Jesus is the Son. I know Jesus is the Holy Ghost. And all these three are one. Let me tell you who Jesus is. He's the rock of all ages. He's the Alpha and the Omega. He's the Heavenly Father, the beginning and the end. Much more than this, my friend. He is the Son of Man. He's coming back again. I tell you who Jesus is. He's the rock of all ages. He's the Alpha and the Omega. He's the Heavenly Father, the beginning and the end. Much more than this, my friend. He is the Son of Man. He's coming back again. He is the Son of Man. He's coming back again. He is the Son of Man. He's coming back again. Praise the Lord. Hallelujah. May the glory of the Lord fill this temple. Kapatid, even in your homes and wherever you are now, in front of your gadget, hallelujah. May I greet every one of you in the name of the Lord Jesus Christ, the sweetest name, the most powerful name. And let the blessings of the Lord flow down upon us, to each one of us tonight. May the blessings of the Lord be upon us all, because we are in the service. We are in the service to the Lord. And we make ourselves available and we voluntarily submit ourselves to the service of God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. The only purpose of the life of man is to please the Lord. God said in His Word that He purposely made man in His own image for His pleasure. Amen. So, ang paglilingkod sa Panginoon, ang siya pong kinagigiliwan ng Diyos, nasisiyahan po ang Panginoon sa atin pong paglapit sa Kanya pong presensya, mga kapatid ko, sa harapan po ng Kanyang dulang ng mga pagpapala at sa altar ng Diyos, mga kapatid ko. At ang sabi ng Biblia, where 2 or 3 that are gathered in His name, there He is in the midst of them. So tonight, praise the Lord, hallelujah. Gusto kong ibigay sa iyo ang isang congratulations sa isa pong napakagandang pagkakataon na muli tayo ay magkakaniig po sa atin pong panambahan sa ating Diyos. Hallelujah. Pakiusap ko po to each one here and abroad and to wherever this broadcast, this live streaming may reach to. Kapatid, ang dapat na sekreto dito ay we worship together in spirit and in truth. Diyan sa pamamahay mo, worship the Lord as more than you are in the church. Alam niyo kung bakit? This is a new model. This is an upgraded model that the true worshipers of God will worship Him in spirit and in truth. Wala pong pakitaan dito. We might not be able to see each other. Ako, maaaring nakikita ninyo because of this camera, but because we cannot see you. But you know what? The Lord has seen everything that you have done. And the Lord knows how you feel. The Lord knows how you think. The Lord knows your aspirations. And the Lord wants to inspire you, to give you courage, and to give you joy of the Holy Ghost. So let that anointing of the Holy Spirit flow down upon you, kapatid ko. Feel it. Hallelujah.
We are not making a make-believe in here. We do this because we believe it already that God is with us. Hallelujah. Praise the Lord. Tonight, atin pong pag-aralan ang isa pong maganda pong topic which I have chosen as I prayed to the Lord. I am impressed by the bullet, yung bala ba? Because the weapon of man, ang pinaka-ordinary po ay baril. And tonight, we should have also our weapon. We have a tool, and we must have the invented bullet of God. The bullet which God invented. Hallelujah. Inventor pala ang Diyos. Yes, God is the best inventor of all. He invented everything that we can see, we can think, and even those that we cannot see. These are all inventions of God. Hallelujah. We have a weapon for every attack of the devil. Mayroon tayong sandata, mga kapatid, sa bawat atake po ng kalaban. But he has no weapon for the one weapon we have. Wala siyang sandata na tulad ng mayroon tayo. You know what? Ang weapon lang ng devil is temptation. He will tempt you. He will make an appeal to the flesh, and he would offer, and he would cover, and tawag diyan mga kapatid sa yung mapait na tableta na lalagyan ng chocolate para mainom ng mga bata. Sugarcoat. He is going to sugarcoat sin and show it to man as if it is really a desirable thing. Because it has the appeal to the flesh. And yet, kapag ginawa ng tao, ang kanya pong puso ay magkakaroon po ng remorse and guilt. Diba? That's the only weapon that the devil has. Manunukso lang siya. Kaya ang tawag sa kanya ay manunukso. Ikaw, kung patutukso ka sa devil, the first weapon siguro na mayroon tayo ay yung pag-iingat. We should be watchful, and we should be able to determine and detect the attack of the enemy. When you know it's the attack of the devil, kailangan take cover ka kagad. Kaya nga, sa atin ng mga covered by the blood of the Lord Jesus Christ, we let the blood of Jesus Christ cover us pagka mayroon pong atake, mga kapatid ko. Amen. And you know what weapon that we have is being told about in this lesson? Ito po, the Word of God. The Word of God. Amen? The Word of God, the weapon that we have is the Word of God, the Holy Bible. And the Holy Bible, according to Hebrews 4:12, this is sharper than any two-edged sword. Yung dalawang talab, dalawang talim. Some swords have only one sharp edge, and parang sundang ng likod ay mapurol. But the best sword of all is the weapon that is called the Holy Bible, because this is sharper than any two-edged sword. Ito po ay mas matalas pa kaysa dalawang talim na tabak o espada. We must use the armor of God. Yes, kailangan gamitin natin po ang kagayakan ng Diyos, yung armor, yung kanya pong sandata, no? And trust God who made the armor. Ang problema, kung gumagamit ka ng armor at doon ka na nagtitiwala sa armor mo. No. Of course, the armor is invented by God. It's a very good armor, but you cannot trust the armor because it was made only. You must trust the maker. So, God
has given us the armor, and yet we have to trust God who made the armor. Because all our weapons are only mighty through God. Lahat po ng ating sandata, ito po ay makapangyarihan lang dahil po sa Diyos. Amen. A UPC missionary, alam nyo, I would have to use the UPC because around 43 years already, I've been with this group. You can have other groups, and we don't put down any group. Pero itong missionary, mga kapatid, this missionary to Africa, who worked there for 21 years, a UPC missionary, one day, he used his manual bicycle. You know, the bicycle, mayroong manual, mayroong ding motorized bicycle. Yung motor, siklo. Bicycle, bisikleta. He went to the city using his bicycle to withdraw money for 1 week budget for the ongoing church building project. Kasi after 21 years, marami na pong converts doon, and then binagpala na sila ng Panginoon, mayroon na silang pera, mga kapatid, na pangpatayo ng church building. So the missionary went to the city to withdraw some money, mga kapatid. The amount of money he withdrawn is quite a substantial amount because it was to buy the materials for the said construction and the week's salary for the workers. No? So malaki kasi budget ng mga materialis, and then yung 1 week na budget para sa salary ng mga workers, alam nyo, malaking building yon. So that was a substantial amount of money. It was a 2-day trip. Bisikleta lang kasing gamit, malayo. So he would sleep in the jungle. Alam mo, sa Africa, maraming jungle doon. And so, during his trip, he came across 9 men beating up 1 man. Mayroon pong 9 na tao na binubugbog nila yung isang tao. And the man was badly hurt. Talagang halos mamatay na itong tao na ito. 9 ba namang tulong-tulong sa kanya, mga kapatid? So, the missionary took care of the wounds of this man, the best that he can, and then shared the gospel to the victim. Nagtanong, the missionary asked the victim, yung binugbog, he treated why, he asked why they were furiously attacking him. Bakit siya binugbog nung siyam? The man said, me and my 9 friends purposely waited in that part of the jungle to get your money. Oh, inaabangan pala siya, mga kapatid, parang hold upin siya. To get your money because we learned you were coming from the bank. Wow. But we saw 99 fully armed, big and tall men surrounding you. Nakakita daw sila ng 99 mga malalaking tao at mga matatangkad na mga tao na nakapaligid doon sa missionary. So I decided as the leader of the gang, bilang siya ang puno noong gang na yon, nagdesisyon siya that we should back off because I was afraid since there were only 10 of us. 10 lang pala sila, mga kapatid. Ay kaya pala, yung 9 plus siya, 10. Kaso yung 9 bumugbog sa kanya. Bakit kasi binugbog? But my friends were mad at me because they really wanted to get your money. Nung sabi nila, back off tayo kasi marami yan. Nagalit pa yung kanyang mga kasama, mga kapatid, at binugbog siya. So they hurted me and even wanted to kill me so they can have another leader instead of me, who according to them, sorry, that's not C, according, that's D. According to them, I'm a coward. Ang sabi nila, patayin natin ito kasi walang kwenta ito eh. Mabuting mamatay ito, mapalitan na natin kasi duwag ito eh. Pera na, naging bato pa. Okay.
the missionary told the man he treated that it was impossible because he traveled alone using only his bicycle and always travel alone on that jungle. Sabi ng missionary, imposible yan. Nag-iisa ako, wala akong kasamahan. Lagi akong nagbibiyahe dito, nag-iisa lang ako. And so, he said, there were no 99 men with me that night. Walang 99, kadami nun eh. But the tribesman said, but we were only 5 feet from the campsite in the bushes. Doon sila sa likod ng mga talahiban, mga kapatid. 5 metro lang. And we know what we saw. Alam namin ang aming nakita. They really have seen 99 big tall men na nakapaligid po doon sa missionary na ito. Okay? How did it happen? The following Sunday, the missionary was invited to preach in a general conference that was attended by pastors and church members, about 1,000 men and women of them. Okay? He told his testimony. Na ngayon, ilabangan siya doon sa gubat, and hindi, imbis na siya ang hold up, yung leader pa ang pinagtulungan ng kanyang mga kasama sa galit na, ganun ang kwento, mga kapatid. Praise God. The presbyter of that district stood up and said that they felt the need for the missionary's safety, so he asked on his radio program yun. Itong ating live streaming, it seems like a radio program. Mas mabuti pa nga ito, nagkikita tayo eh. This is like a television already. Nung araw, mga kapatid, ang mahal nito. This is very costly those days because to make a broadcast would cost you millions to do this. But right now, it's just a blessing from the Lord that we are in the modern technology and we can use this. So this is better off than the radio program itself. So the presbyter, they felt the need for the missionary's safety. So he asked on his radio program to urgently pray for the missionary that same night last week. Grabe, no? Na-feel nila na yung missionary, mga kapatid, kailangan ng prayer. Paano nangyari yun? Hindi, wala namang contact sila, mga kapatid. At ito, nangyari po ito, mga kapatid, nung wala pang internet. Kaya nga, bisikleta pa lang ang gamit. Ay, wala pa masyadong mga simentadong roads, lalo sa Africa, mga kapatid. Okay. The same week, the same night, last week, the presbyter asked for those who prayed for the missionary to honestly stand up. At ang sabi ng presbyter, okay, those of you who have heard the program in radio, if you prayed, tayo kayo. Tayo kayo. The presbyter asked for those who prayed for the missionary to honestly stand up. To their surprise, there were 99 of them who stood up. Woo! When you pray for somebody in the name of the Lord, you are considered big man and tall man. Sila pala yung nakita, mga kapatid, ng mga tao because they prayed for the missionary. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Oh Lord Jesus, was it a coincidence or a God-given answer to prayer? Hallelujah. Nananayo, mga kapatid, yung balahibo ko sa awe and wonder of God and presence of the Lord, the truth of God's word and the reality of the situation. At ngayon, may I call on Teacher Julius to be the one to give his testimony about his application to San Juan National High School. Siya lang, mga kapatid, ang tinanggap. Praise the Lord. Teacher Julius. Na po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. It's a great honor and blessing na kung saan ay ako po ay natanggap sa San Juan National High School na pinagpipray natin yan. Praise God. And at the same time ay
yung favor talaga ng Panginoon na 6 kami nag-apply, rank 2 ako, tapos ako lang yung tinanggap din. No, kahit yung rank 1 ay hindi na nagtuloy, no? So, yun talaga yung ang Panginoon ay kumikilos yan, although in a mysterious way, but expect mo na nandyan ang suporta ng Panginoon para sa iyo. Lalo na pag ikaw ay talagang tuloy-tuloy sa panalangin at lalo-lalo na pag sama-sama po tayo nanalangin. So, yan po ang it's not a coincidence, sabi nga sa teaching, but it's a God-given answered, no, na prayer. So, praise the Lord. So, lahat yan ay pinagpapasalamat sa Panginoon, lalo-lalo sa mga prayers niyo, mga kapatid. So, yun po. Wala pang requirements, ha? Praise the Lord. Okay. You see that? Even the rank 1 ay hindi tinanggap, pero yung anak ng Diyos tinanggap because of much prayer, mga kapatid. For how many Fridays and how many months we have been praying for this? And it showed like a hopeless case already because kapag ginaganon, mga kapatid, lalo na kung government, medyo wala na po yun. Yung may rank 1, mga kapatid, ang siya rank 2 lang, mga kapatid ko. At praise God, sabi nga, O Lord Jesus, was it a coincidence or a God-given answer to prayer? Amen. Praise the Lord. Now, let's go to the Word of God, Ephesians 6:10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Mga taga-Episo 6:10, sa katapos-tapusan ay magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng Kaniyang kalakasan. Put on the whole armor of God that He may be able to stand against the wiles of the devil. Magbihis daw tayo ng buong kagayakan ng Diyos upang tayo ay magsitibay laban sa mga lalang ng Diablo. May mga lalang ang Diablo. The devil can devise every means to attack you. Inisin ka, harangin ka, kung ano-ano, mga kapatid ko. But magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos. Put on the whole armor of God. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Sapagkat ang ating pakikibaka daw ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Oh, in Jesus' name. Hallelujah. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Dahil dito, magsikuha daw tayo ng buong kagayakan ng Diyos upang tayo ay mga katagal sa araw na masama. Oh, ngayon, ang araw mo kapatid, araw na masama. At kung magawa ang lahat ay magsitibay. 14, stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness. Magsitayo daw tayo, mga kapatid, na ang ating mga baywang ay may bigkis na katotohanan, na may sakbat na baluti ng katuwiran. Praise the Lord. 15, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Yung atin daw mga paa ay may panyapak o sapatos o sandalyas o tsinilas na paghanda ng evanghilyo ng kapayapaan. Do you preach the gospel? Do you share our live streaming? Yan ang modern na paraan ng pangangaral ngayon, mga kapatid. To share the gospel is just to share our live streaming in your account in Facebook, in Twitter, in Instagram, in email, o saan man, mga kapatid, na pwede mong i-share. Hallelujah. Kung may pera ka, sponsor it in TV. Hallelujah. Praise God. Oh, praise the Lord. At ang inyong mga paa ay may pangyapak
na paghahanda ng Ebanghelyo ng kapayapaan. Dapat parang sapatos na natin mga kapatid ng pagsishare. Sinasapatos natin pagsishare ng salita ng Panginoon. It is our job. There's no beautiful thing more than preaching the word of the Lord. Because the word of the Lord will make a person live eternally. Ito lamang mga kapatid ang commodity that can give eternal life. These are the truths that would explain to every man who our God is. The Lord Jesus Christ, ano pong mystery ng kanyang pagka-Diyos, bakit, ang sabi ng iba, siya tao mga kapatid, bakit automatic na siya ang Diyos? There is a mystery because God is in spirit, He manifested in the flesh, and then we have seen Him because He has shown His glory, and by the person of Jesus Christ, mga kapatid, He is the express image of the invisible God. Amen. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Na higit daw sa lahat, mas mataas kaysa lahat, ay taglayin daw natin ang kalasag na pananampalataya. Do we have faith tonight? Do you have faith tonight? Taglayin mo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay mo sa lahat ng nangagniningas na suligi ng masama. Magniningas pala yung suligi ng masama, mga kapatid. Kailangan mo ng fire extinguisher na spiritual para patayin mo yung lumalagablab na masama, lumalagablab na kasalanan na nunukso. Oh, in Jesus' name. 17, and take the helmet of salvation. Kita ko si Bungbong may helmet pag sakay siya ng kanyang motorsiklo. Sa Panginoon din, kapag nakasakay tayo mga kapatid sa plano ng Diyos sa ating buhay, we have to wear also the helmet of salvation and the sword of the Spirit. Ang sword of the Spirit is itong Bible mga kapatid, which is the Word of God. Amen. And then, magsikuha din naman tayo ng turbante ng kaligtasan. Yung turbante, ano ba yung turban mga kapatid? Ano sa Tagalog ang turban? Yung nilalagay dito sa parang bunit, no? Hindi, turban, yung parang balot dito sa noo. Turbante. ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Marami palang gamit ito, tabak ito ng Espiritu, mga kapatid. Hallelujah. And then 18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit. Ito ang pinakamahalaga. And watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Kailangan pala na magdalanginan tayo, mga kapatid. Kasi ang bawat isang nabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo sa tubig, mga kapatid ko, ay ang tinatawag na mga anak ng Diyos at ang turing sa kanila, mga kapatid, ayon sa Biblia, ay mga banal. Dapat idalangin po natin ang ating mga kapatid sa Panginoon. Ang sabi nga ng ating Panginoon Jesucristo, mayroon pa akong mga tupa na wala sa kawan na ito. Therefore, we have our brethren, we have our brothers and sisters, mga kapatid, na wala po dito sa atin pong samahan. Ang gusto ng Diyos na ituring po natin ang lahat ng tao, mga kapatid, bilang mga kapatid sa Panginoon. Kahit pa yung mga masasama, mga kapatid, sapagkat ang tao habang nabubuhay may pag-asa. Hanggat nabubuhay ang tao, pwedeng lumapit sa Diyos yan. Ang tao kahit gaano kasama, mayroon po siyang element sa kanya pong pagka-nilalang ng Diyos, sapagkat ang kanya pong buhay mismong galing po yan sa hininga ng Panginoong Diyos. Kung kaya, we cannot afford to belittle, we cannot afford to put down others. They may belong to other faith and denominations and organizations, whatever it is, religion, mga kapatid ko. But still, they are human beings. Jesus Christ died for them. At tayo, kung totoo na sumusunod tayo sa reglamento ng Panginoon, the weapon of God, number 1 is love. Second is kindness. And third is understanding. If so that you are saved, you can offer the love of God by means of loving people through
your love. And you can understand people. You will feel the need of the people. Alam niyo, ang isang bulag, madilim po sa kanya lahat. To a blind man, everything is dark. And if you would allow him to talk, he would even brag about the darkness that he always see throughout his life. But if you can see, you must guide the blind. And how to guide the blind? You guide him with love. You guide her with love and kindness. And understand that he is also a human being. Alam niyo mga kapatid, kung magawa po natin ang tatlong bagay, love and kindness and understanding, that is all the ingredients mga kapatid para po ating madadala ang Panginoon. And then, so much more people would appreciate it. Because first of all, people will not go to Christ. They would appreciate the love and kindness and the understanding that you have offered them. Ang kandadong malaki, ang iba mga kapatid, binabasag yan ng maso. But there is one way of doing it so that ang kandado ay hindi masira. Magagamit mo muli. Kasi kailangan mo yung para kandaduhan mo yung pintuan, di ba? The only way to do it is use the key. And the key is Jesus Christ. And then, so much more, ang holder ng key na yan, mga kapatid ko, di ba mayroong key holder? Ikaw, you yourself, that you must show kindness and love and understanding to every person na makakasalamuha mo. Amen? Okay. Na magsipanalangin daw tayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at magpupuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Pagpupuyatan natin, pagsusumikapan natin mga kapatid, idadalangin po natin yung mga anak ng Diyos. You know why? Bukod sa mahal natin sila, mahal natin ang Panginoon una sa lahat. At siyempre, ang Panginoon nagmamahal. Ano po ang mangyari sa iyo kapag minamahal mo rin yung mga anak ng Diyos? Ang nagmamahal sa mga mahal ng Diyos, mahal din ng Diyos. If it is true that you are a child of God, siyempre mahal mo rin yung mga kapatid mong children of God. And yung hindi pa naging children of God kasi nasa labas pa sila mga kapatid, how you wish and how I wish na sila sana ay makasumpong po sa daan ng Panginoon. And that is normal to every Christian. Okay. That is John Bunyan, author of the book Pilgrim's Progress. He said, prayer is a shield to the soul. Ang panalangin daw ay kalasag ng kaluluwa. A sacrifice to God. When you pray, you give an offering, you give worship to God, and you give a sacrifice to God. It is a sacrifice. And prayer is a scourge to Satan. Latigo. Hampas kay Satanas. So when you pray, without even mentioning the name of the enemy, when you pray, Satan is being scourged. Napapalo siya. That is why Satan wouldn't want you to pray. He would do every means and he will devise every means so that you will not pray. Because ayaw nang malatigo siya. At ayaw nang mayroon kang kalasag, yung covering, mayroon kang protection. He wants you to be exposed. No, di ba? Kita niyo mga kapatid, yung mga babae dapat sa Bible mga kapatid nakalagay doon, dapat long dress sila, tsaka hindi dapat ipakikita yung mga private parts, di ba? But what Satan did to the mankind today, ini-expose niya mga kapatid sa
Open shame yung mga tao. Oo, totoo yun. So, it needs no more explanation because it is very simple to understand na how people are getting exposed na yung kanilang shame, mga kapatid, siya na tuloy ngayon ang parang pride ng tao. No? Ang iba nga, mga kapatid, kaganda-ganda ng balat na binigay ng Diyos sa kanila, dudrawingan lang ng kung ano-ano. Tatatuan, mga kapatid. Ang iba talagang hindi na nagsusuot ng damit. Yung tattoo na, yung kanilang damit. And so, we can see how people are being victimized by the devil. Today, we need to really give a sacrifice to God. We need to have the shield of our soul, and we need to scourge Satan. Not literally. Siyempre, pag latiguhin mo si Satanas, mga kapatid, may latigo kang kahit na latigo ng pagi, baka gumanti sa iyo yan. Di ba? Hindi mo siya nakikita, pitikin lang ilong mo yan, baka mawalan ka ng ilong. Pero, when you pray to God, it is automatic. You will have the shield of your soul, and you will give a sacrifice to the Lord, an offering. Hallelujah. And then, nalalatigo, nahahampas, napapalo po si Satanas, mga kapatid, kapag nagpe-pray tayo. So take note, every time you pray, matatamarin ka. Maghikab ka. Yung 1 minute na prayer, mga kapatid, parang 3 taon. Katawa-tawa, pero if you are really praying, kung talagang nalalangin ka, you know what I mean. Parang tumitigil ang oras, mga kapatid, na as if yung prayer mo ay forever, mga kapatid. Pagtingin mo, akala mo, ang haba na ng prayer ko. Pagtingin ko, wala pa palang 5 minutes. Subukan mong manood ng pelikula. 3 oras na. Akala mo, kakaupo mo lang. No? In Jesus' name. So tonight, praise the Lord, tayo po ay dadako po sa ating prayer. This is prayer night. Please write down your prayer requests. Kasi po, nakasulat man sa Bible na let your requests be made known to God. We have received a lot of testimonies of answered prayers, mga kapatid, yung mga gumaling, yung mga nasolve ang problem, yung mga nakapasok sa trabaho, yung ginawa ng Diyos ng himala na supply din kanilang mga needs. We just have to keep on praying and praying to the Lord because it will please the Lord. Nasisiyahan po ang Panginoon, mga kapatid, kapag tayo nanalangin because we are exercising our faith. After all, God wants us to pray so that He can also freely give His blessings upon us all. Amen. So, please write down your prayer request. I am going to wait for your prayer request at pag nariyan, mga kapatid, babasahin ko po para po sa consumption ng lahat. We can only have at least 3 to 5 minutes because our time wouldn't permit us. At kung hindi na po umabot yung prayer request mo, huwag kang mag-alala because mababasa rin po namin yan, mga kapatid, basta padala mo siya sa atin pong Facebook. Dagdag, would like to encourage you also to visit our website, apostolicprayerpartners.com. We have just updated it so that you can also send your prayer request 24 hours doon. 24/7, I mean. You can write down every prayer request that you want to, mga kapatid ko, and it will be taken care of. Lahat po yun papasok po doon sa ating website, mga kapatid. At yun po ay monitored. Praise the Lord. So, kung kayo ay nakapag-double opt-in na doon, nakapag-confirm na kayo ng inyong email, you don't have to go to the process anymore. Just barge into the site, open mo yung site, nandoon na, mga kapatid, pwede ka nang magsulat ng iyong
prayer request. Praise God. Okay? God bless you po. Meron na bang mga prayer request dyan? Hallelujah. Praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His name. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. He has done great things. He has done great things. He has done great things. Bless His Hallelujah. Do we have some prayer requests already? Okay mga kapatid, from Teacher Nicole Alviar, prayer request ko po, number 1, mapirmahan na po ng public physician ang aking medical certificate on Monday at mapirmahan na ang appointment papers ko. Number 2, financial breakthrough, good health and divine protection to all of us HCJC saints. Number 3, makauwi na sa Makati si Sister Chirilyn Nunez next month for online class. Praise the Lord. Hallelujah. Kay Pastor Charis Kutar, please pray for my cousin Carlota Abria that she would get healed from abdominal pain. Please pray for wisdom and knowledge for Rhythm David and Sunata Dara in their online classes. Good health and strength for Pauline Kutar. Praise the Lord. Teacher Joyce Salazar Salas, prayer request, number 1, salvation po para sa aming iba pang kapamilya at mahal sa buhay. Number 2, God's anointing and more blessings to our church frontliners. Number 3, kalooban ng Diyos sa aming paaralan. Number 4, financial breakthrough to our family. Number 5, good health and daily protection for everybody. Amen. Sister Kim Fernandez, prayer request ko po, continuous protection to my family and HCGC family, healing for my cyst in my breast and financial provision. Meron po siyang cyst, mga kapatid, sa kanya pong dibdib. Sister Sheila Bautista Cabrera, my prayer requests, continuous protection, guidance, and good health for my family, especially to Mama, Papa, Kuya, JR, and Jigger. Financial provision for everyone for my company. Safety travel, going to and back from work. Number 4, continuous income from my online business. Amen. Teacher Romelong, answered prayer po. Testimony niya, answered prayer po. Meron na po ako service vehicle na motor at financial blessing ni Lord. Wow, meron na siyang motorsiklo, mga kapatid na bago. Congratulations, Teacher Romel. Prayer request ko po, life partner. Ayan. Yan ang dapat. Oh, yan.
Mayroon ka ng matatag na trabaho, mayroon ka pang service vehicle, pero life partner, kailangan mo yan. Salvation of my family, relatives, and friends. Number 3, good health and fit physical condition for everyone. Number 4, guidance and protection for everyone, especially to HCGC family. Number 5, wisdom and guidance in every decision. Favor in work. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Praise God. Galing kay Sister Susan Magbanwa Tiakulao ng Dasmariñas, Cavite. Prayer request, good health and divine protection for my family, Qatar family, HCJC family. Number 2, financial provision. Number 3, salvation of my relatives. Praise God. Galing naman kay Sister Divine Santos, prayer request ko po. Number 1, divine protection and good health ng aking family, relatives, and friends. Number 2, complete healing of Benjamin Islano in Jesus' name. Praise God. Sister Judith Irismas, my prayer request ay salvation para sa aking pamilya, guidance, protection, and good health for my family, relatives. Pinagpipray ko po at tulungan niyo akong manalangin sa barangay namin dito, barangay 719, neighbors and HCGC family. Complete healing for my son sa kanyang ubo at para sa akin sa aking asthma attack. Financial provision din po para sa aking mga magulang at sa Holy Church of Jesus Christ family. Amen. Hallelujah. Teacher Joyce Salazar Salas, healing for the husband of our principal, Mr. Joey Pagurayan. Praise God. Galing kay Sister Cherilyn ng Marinduque. Prayer request ko po, guidance and protection po sa Nunez family, Humpay family, at buong HCGC family. Love. Number 2, heart pala. Financial provision na din po sa ating lahat. Number 3, maging maayos po ang start ng online class ko sa Monday. Number 4, makahanap na po ng work si Papa. Number 5, good health and spiritual strength po sa amin ni Brother Nicole Alviar. Praise the Lord. Kala ko, nagre-request na makasal na kami ng lalong madaling panahon. Joke lang mga kapatid. Alam niyo, praise God. Kailangan po yun. Kawawa yung hindi man lang makatikim ng pag-asawa tapos mag-rapture na. Si Brother Vicente Saison Jr., prayer request daw po niya, good health and protection for everyone. Ma-release na po ang aming TOR, transcript of records at diploma. Praise the Lord. Kay Teacher Lourdes Lanusa Kahilo, prayer requests, continuous divine protection of God for all of us, God's favor and grace sa ating mga trabaho, that God will be with us in our reselling business, release of Chiska Minisis Educational Assistance from OWA, God's healing and salvation for Ruby Cabrera at sa kanyang nanay from cancer. Okay. Prayer request po ni Sister Janet Santander. Janet Ong Santander. Please pray sa company namin already. Sorry, nawala. Praise the Lord. Praise the Lord.
Sister Janet Ong Santander, prayer request ko po, please pray sa company namin. Already 6 warehouse personnel nagpositive sa COVID-19 and is still increasing. And I need also to do swab test since ako madalas nakakaharap nila. Sister Janet Ong Santander. Marami-rami yan. 6 na nagpositive at still growing pala po. Si Teacher Terry Aguas naman, good health, God's grace and financial provision for my family and friends, protection for everyone. Galing kay Sister Armelina Manabat Miralles, divine protection and guidance for my family and to everyone, financial provision for everyone, complete healing for Rojo family, salvation for my family, Manabat and Miralles family, good health for Pastor Dan and family. Thank you. Praise God. Galing po kay Sister Hannah Gigilian from Dasmariñas, Cavite, prayer request of Brother Vic Lanosa, complete recovery ng kanyang kanang braso at paa ni Tatay Carding, good health, protection, and financial provision for everyone. Teka, ayusin ko pagbasa mga kapatid, kasi mukhang kanang braso at paa. Magkaibang tao po yan. Yung kanang braso, kay Brother Vic Lanosa yon. Yung paa po, kay Brother Carding naman. Praise the Lord. Oh, namimiss ko na itong ating mga kapatid sa Cavite. It's been 7 months na hindi po tayo nagkita-kita personally. Pero praise the Lord, in the spirit we are one. Nagkikita naman tayo sa ating Zoom. Soon, we shall have the apostolic men in Zoom. We can also have our ladies ministry in Zoom. No? So, just wait para po magkaniig kayo mga kababaihan sa ating iglesia, mga nanay, din kayong mga tatay. Ang mga young people, solve na sila, meron na sila, kailangan i-improve na lang ng mga kapatid ng performance. Okay? Announcement, tuwing linggo po ng alas 5 ng hapon ang mga young people. And then yung apostolic men, basta may asawa ka ng lalaki, ikaw ay member na ng apostolic men. Ngayon, pag ikaw ay babaeng may asawa na rin, member ka na rin ng ladies ministry. Bayaan natin yung mga young people para hindi sila ma-intimidated pagka mayroong mga may asawa na, kasi siyempre, experienceado na kasi alang sila mga kapatid, wala pang experience eh. Hayaan natin sila mga kapatid na mag-mingle with themselves mga kapatid sa kanila pong fellowship. Kasi tayo naman kami na mga senior, dapat magkaroon din kami mga kapatid ng grupo. Kasi only the seniors can understand what the senior feels, mga kapatid. Yung masakit na balakang, masakit yung balikat, masakit yung tuhod, masakit yung mga daliri, nahihilo, nalulupaypay, malungkot. Bakit? Alam niyo, pag matanda ka na, malulungkot ka eh. Pagtingin mo sa salamin, ang gwapo-gwapo ko, ako ba yan? Babasagin mong salamin, may mali yung salamin, mali itong salamin na ito eh. Ang gwapo-gwapo ko pagkatapos, mali. Bili ka ulit mga kapatid, punta kang Divisoria, yung malaki, yung mamahalin. Sabi nga gano'n, pinagkaisahan yata ako. So only the senior citizen can understand the kapwa senior citizen. So dapat magkaroon din kayo ng grupo. No? Praise the Lord. Sige po. Okay, oras na po mga kapatid para dalhin na natin ang mga itong mga prayer request na nakasulat sa Panginoon. Believe God and have faith. Let us use our faith together. Let us agree together into one prayer to the Lord that God would grant all these prayer requests that our brethren have sent to and have written down mga kapatid ko sa kanila pong pakikisama ngayong gabi. At sila po'y kasali at sila po'y nagpadala ng kanilang prayer request that proves that they have faith in the living God. Hallelujah. Dito tayo. Yung iba sa inyo, show yourselves over here. Come on. Dito tayo mga kapatid. Praise the Lord. Dito, di kayo makikita dyan. Akit kayo dun.
Okay? Praise the Lord. There are only 6 of us. The people down there wouldn't want to be seen in the camera. Kasi kami lang ang mga gwapo. Sila, mga magaganda, mga kapatid. Gabi po ng mga gwapo ngayon. Praise the Lord. Praise God. Be proud of yourself. Di ba? Amen? Amen. Wow. Ang ganda oh. Ginawa ng Diyos na pugi, gwapo. Ikaw naman yung maganda, di ba? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Are you happy tonight? Amen. Do you believe God is going to grant your prayers? Yung mga request mo na yan, very easy sa Panginoon yan kung kanang kalooban. We have the assurance that if we pray and it is God's will, He would grant it to you right there. Praise the Lord. Hallelujah. Aming dakila at mapagpalang Diyos, O Lord God Almighty, our Heavenly Father, we thank you for your kindness and we thank you, Lord God, that you have included us in the family among the chosen ones, Lord. Hallelujah. And you have elected us to be your sons and daughters. Hallelujah. Salamat po ngayong gabi na kami ay mayroon pong assurance sa iyo at binahaginan mo kami ng pananampalataya at nilikhaan mo kami ng puso, Panginoon, na mayroon pong karapatan sa iyo at mayroong pananampalataya at pinagkalooban mo kami, O Diyos, hallelujah, ng sense of pride, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos at ikaw ang siyang tunay na Panginoon na makapagbibigay ng anumang bagay. Kahit na wala dyan, Panginoong Hesus, kung kalooban mo ay magkakaroon. Just say the word, hallelujah, because you are God and it will happen, Lord Jesus. Paano pong nilikha mo ang langit at ang lupa sa pamagitan lang iyong salita, Panginoon, gayon din kung iyo pong bigkasin ang mga katugunan ng mga prayer request na ito, Panginoong nakasulat, Lord God, ito po ay madali at ito po ay makaisa katuparan at magaganap, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Kung kaya ngayong gabi, lahat ng pagpupuri, pasasalamat at sa puso na pagsamba sa iyo, sa ganap na espiritu at katotohanan at tunay na itinataas ka namin, Panginoon, at tunay na sinasampalatayanan ka namin. Ikaw po, Panginoon, ang aming buhay. Ikaw po ang aming kalakasan. Ikaw po, Panginoon, ang aming future. Ikaw, Panginoong Hesus, ang aming amang sumasalangit. At ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin. Lord God, tonight, hallelujah, we unite ourselves together and we come to you with the agreement, hallelujah, that we, being your children, your sons and your daughters, O God, will pray in one accord. Hallelujah, coming to you, Lord Jesus, by faith, na ang mga prayer request na ito na sinulat, Panginoon, ay iyo pong katagpuin at iyo pong tutugunin at ipagkaloob sa iyong mga anak ayon sa iyong kalooban ang kanila pong mga hinihiling sa prayer request na itong kanilang sinulat. Right now, Lord God, we formally dedicate this prayer request to you, Lord God, and we pray for your answer. Lord, in the name of Jesus Christ and for the glory of God, hallelujah, this is our prayer. Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. So, kapatid, dumating po ang oras, hindi po ito paalaman sapagkat magkikita tayo sa Sunday. Tuloy-tuloy ang ating paglilingkod sa Panginoon. Sunday morning, may I invite you once again, by 9:30 po ng umaga ang ating pong Sunday worship. Pakiusap, magbihis ka ng maayos, kumuha ka ng picture para sa sarili mo at sa iyong family at ipadala mo mga kapatid sa atin pong live stream para po makita naman namin na mayroon po kami mga kasama. And then, most likely, kung ipahintulot mga kapatid, magawa natin ng paraan na may sasali po yung ating mga pictures mga kapatid sa atin pong ating YouTube channel. Ano po? Sometimes it's too late to include your pictures sa ating live streaming kasi huli na po nakakarating mga kapatid. And then, kulang po tayo sa
editor, yung ating mga laptop mga kapatid. May mga laptop minsan pero kulang ng tao na personnel na mag-edit mga kapatid. It's because we are so much limited this time, di ba? Yung 10 na sinasabi mga kapatid, 10 na kami dito. Pero kailangan pa talaga natin ng dagdag. Let's pray and hope that the Lord is going to restore our situation mga kapatid back to normal. Kasi po, yan po ang cry of everyone. Galing kami sa Shumart kanina mga kapatid. Lahat po ang cry ng tao ngayon ay bumalik dapat sa normal. Praise the Lord. In Jesus' name, salamat sa Panginoon mga kapatid. Hallelujah. So, God bless you. Ingat. Ikaw ay balutan ng Panginoon ng kanyang dugong banal. Hawakan ka ng Panginoon ng kanyang kanang kamay at i-guide ka ng Holy Spirit. Paano ko masabihin sa iyo kung gaano ko kayo kamahal mga kapatid? Praise the Lord. Kapatid, talagang nakakamiss ka. Nakakamiss kayo. I miss you and your family. Gusto ko kayong makita ng personal. Gusto ko kayong makasama muli mga kapatid sa atin pong worship. Ayan. Ayaw kong umiyak mga kapatid kasi I reserve my tears for the Lord. Pero talaga nakakayak kahit naisipin ko lang mga kapatid. Gustong-gusto ko kayo. I refrain from visiting also your homes mga kapatid ko kasi mahirap, di ba? O hindi natin nakikita yung virus. What for example, ako galing sa labas at mayroong tao mga kapatid na kasalubong ko. Andin yung hangin, dumikit sa aking damit. And then I visit your home. Tapos yung palang damit ko may dala na pong virus. So, iniiwasan ko yun sapagkat kung paanong mahal ko ang aking sarili mga kapatid, ganun din po mahal ko kayo. Ayaw kong mahawa. Of course, ayaw ko rin mahawa kayo. Sabi ni chairman kanina sa akin, kasalubong kami dyan, kasi inispalto yung kalsada. Sabi nga gano'n, Pastor, pwede naman na kayong magdagdag dyan kasi alam naman namin na yung bahay ninyo 14 na kayo. Pwede kayo magdagdag ng 10 pa. Sabi ko, chairman, 24 na. May allowed naman namin. Di naman namin kayo hulihin kasi alam namin na kayo dyan. Pero mga kapatid, alam niyo, the danger of it is this. Isa na galing sa labas, darating sa pintuan, papasok mga kapatid, at mayroong nakadikit na virus, ang paa, ang tsinilas, ang sapatos, ang damit, yung buhok. Kasi, nagpi-face shield tayo, di ba? Yung bibig lang ilong, yung mata. Pero yung buhok, hindi. Kakapitan naman yun ng virus, mga kapatid. Nag-alcohol tayo sa kamay lang, pero di naman buong katawan. You see? Alam mo naman ngayon, ordinaryong ubo lang mga kapatid. Iko-quarantine ka na. So, nag-iingat po kami. Sana maunawaan po niyo mga kapatid. Gustong-gusto namin na sana ibalik na po natin ang ating panalambahan. Sino bang ayaw? Pero ang amin pong pag-alala po para sa inyo mga kapatid, kung pwede lang, ayaw po namin na madapuan kayo kahit na lamok man lang mga kapatid. Lalo na kung langaw. Ano pa kaya kung virus ang dala po sa tao mga kapatid? In Jesus' name, ilayo tayo doon mga kapatid. Gawin tayo ng Panginoon malusog lagi. So, kumain ka ng mabuti. Hindi yung mamahalin ng pagkain. Gulay lang na sariwa. Iluto mo lang mga kapatid kahit asin lang, timpla niyan. Kahit na wala pang halo ng mga karne. Basta may gulay ka. Sapat na yon. Iwasan mo yung pagpupuyat. Minom ka ng malinis na tubig na sapat, 8 hanggang 12 glasses. Tapos, kumain ka, huwag mo damihan pagkain yung bigas kasi baka ma-high sugar ka. No? And by the way, kapag maraming bigas ang kakainin mo, magkakasakit ka na nga, maubos pa budget mo. So, tama lang na yung bigas na kakainin mo, sapat lang. Mga 1 cup o di kaya 2 cups, kung di mo kaya, pwede mo na yun. Pero praise the Lord, basta alam mo na yon how to become healthy. Kaunting ingat kapatid ko kasi sa ngayon dapat talaga
ingatan natin sarili, ingatan natin family, ingatan natin mga kapatid sa Panginoon, and then pag-pray natin ang bawat isa, at magmamahalan tayo mga kapatid sa Panginoon. Kung iyong isipin talaga, mukhang babalik na ang Panginoon eh. Ano po? So God bless you. Harinawa na ang bawat isa sa atin ay sumagana ang ating pamumuhay at magkaroon po tayo ng tunay po na kasiyahan at kagalakan sa Panginoon. And then yung ating sitwasyon ay gumanda na para makapaghanap buhay tayo ng mabuti mga kapatid at manumbalik po yung sigla po ng economy sa ating bayan mga kapatid. Praise the Lord. Okay? God bless everyone po. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. God bless us all.